Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa ating tahanan ng mga kwento, ang Island Lovers TV. May mga pagkakataong ang kabutihan ay sinusuklian ng panghuhusga at diyan magsisimula ang ating paglalakbay ngayon. Sabi nila, ang dangal ng isang tao ay hindi nabibili ng pera. Pero paano kung ang mismong halaga ng iyong pagkatao ay tapakan at yurakan ng mga taong dapat ay may utang na loob pa sa'yo? Hanggang saan ang kaya mong tiisin para ipaglaban ng iyong dignidad? Halos isuko na ng tricycle ni Marco ang laban sa hangin at ulan. Bawat ragasan ng hangin ay tila gustong-gusto siyang itumba. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga batong bumabagsak sa yero ng kanyang munting sasakyan. Konting tiis na lang, partner, bulong niya sa manibela, na para bang ito'y isang taong nakakaintindi. Ito na dapat ang huling biyahe niya ngayong gabi. Pero dahil sa lakas ng bagyo, wala nang taong naglalakas loob na lumabas ng bahay. Uuwi na sana siya, magpapahinga. Ngunit sa gitna ng kawalan sa madilim na kalsada, isang ilaw ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang ilaw na nakatagilid. Mula sa isang mamahaling kotse na bumangga sa isang puno ng akasya sa gilid ng daan, kinabahan si Marco. Anong gagawin na niya? Tutuloy na ba siyang umuwi? Delikado. Pero hindi siya pinatahimik ng kanyang konsensya. Itinabi niya ang tricycle at kahit hirap na hirap ay nilapitan ng kotse. Doon, sa loob ng gumuhong sasakyan, nakita niya ang isang babae. Walang malay. Nakasubsob ang ulo sa manibela. Mamahalin ang damit, halatang hindi taga roon. At buntis ito. Hindi na nagdalawang isip si Marco. Maingat niyang binuksan ang pinto at binuhat ang babae palabas. Isinakay niya ito sa sidecar ng kanyang tricycle at halos paliparin ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na ospital, ang maliit na district hospital ng kanilang bayan. "Doc, tulong po!" Sigaw niya pagpasok. Agad na inasikaso ng mga nurse ang babae at dinala sa emergency room. Lumabas ang isang doktor, bakas sa mukha ang pag-aalala. "Sino ka ba? Kamag-anak ka ba niya?" "Hindi po, Doc. Nakita ko lang po siya sa daan." Malubha ang lagay niya. Kailangan siyang maoperahan agad. "Mag-deposit muna kayo ng 15,000 sa cashier." Napalunok si Marco. 15,000? Ang lahat ng pera sa bulsa niya ay 200 piso lamang. At isa pa, dagdag ng doktor, kailangan niya ng dugo. Bihira ang dugo niya, type O negative. Meron ba kayo niyan sa pamilya niyo? "Doc, hindi ko po siya kaano-ano." Halos pabulong na sabi ni Marco. "Pero pareho po kami ng blood type." Tumingin ang doktor sa kanya, mula ulo hanggang paa. "Sige, pero kailangan pa rin ng down payment. Hindi kami makakapagsimula hanggat walang bayad." Naiwan si Marco na tulala. Napatingin siya sa babaeng nakahiga sa loob, nakikipaglaban para sa buhay niya at ng kanyang anak. Hindi niya ito kilala. Wala siyang responsibilidad. Pero paano niya ito matatatalikuran? Mabilis siyang tumakbo palabas ng ospital, pabalik sa kanyang tricycle. Pinatakbo niya ito sa gitna pa rin ng malakas na ulan. Hindi papunta sa kanyang inuupahang kwarto, kundi sa isang junk shop sa kabilang barangay. "Boss Ben, bilhin mo na to," sabi niya sa may-ari. Basang-basa at nanginginig. "Ano ka ba, Marco? Bagsak presyo talaga, boss. Tingnan mo ang panahon," sagot ng matanda. 11,000, huling tawad na. Pumikit si Marco ng mariin. 11,000 para sa kaisa-isahan niyang hanap buhay, para sa kasama niya sa init at ulan. Pasimple niyang hinaplos ang manibela, na parang nagpapaalam sa isang matalik na kaibigan. "Sige po, Boss Ben, kunin niyo na." Bumalik si Marco sa ospital na may dalang sobrang puno ng pera. Ibinigay niya ito sa cashier at pagkatapos ay dumiretso sa blood bank para mag-donate ng dugo. "Sigurado po kayo, sir? Baka manghina kayo," sabi ng medtech. "Kailangan niya, di ba?" sagot ni Marco.
habang iniaabot ang kanyang braso. Pagod na pagod, gutom, at nanlalambot, naupo si Marco sa isang upuang plastik sa labas ng operating room. Mula sa maliit na salamin sa pinto, nakita niya ang babae. Stable na raw ang lagay nito, pero comatose pa rin. Ang sanggol sa sinapupunan niya ay ligtas. Napabuntong hininga si Marco. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Wala na siyang pera. Wala na siyang tricycle. Ilang oras siyang nakaupo doon, nakatingin lang sa pinto, hanggang sa isang nurse ang lumapit sa kanya. "Sir," sabi nito, "ang pamilya po ng pasyente, dumating na." Biglang gumaan ang pakiramdam ni Marco. Sa wakas, dumating na ang tulong. Ngumiti siya sa nurse, isang nangiting pagod, pero puno ng pag-asa. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng operating room ay ang pagpasok ng isang malamig na hangin. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, matikas ang tindig, at nakasuot ng mamahaling barong, ang pumasok na tila pag-aari niya ang buong ospital. Sumusunod sa kanya ang isa pang lalaki na nakauniporme, tila isang driver o bodyguard. Dumaan ang matandang lalaki sa harap ni Marco na parang hindi siya nakita. Para siyang isang upuang walang halaga sa gilid. Dumiretso ito sa doktor na kausap ni Marco kanina. Narinig ni Marco ang pag-uusap nila. Mga salitang stable, Montefalco Medical Center, helicopter, transfer. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ligtas na ang babae. Mapupunta na siya sa isang mas magandang ospital. Ang pamilya na niya ang bahala. Tumayo siya, handa nang magpaalam at umalis ng tahimik. Wala naman na siyang gagawin dito. Ngunit bago pa siya makahakbang, humarap sa kanya ang matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri sa kanyang maruming damit at pagod na itsura. "Ikaw ang tricycle driver?" tanong nito. Ang boses ay malamig. Walang bakas ng anumang pasasalamat. Tumango si Marco. "Opo, sir. Ako po ang nagdala sa kanya rito." Hindi umimik ang matanda. Sa halip, lumingon ito sa kanyang kasama, na agad namang nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Kinuha ito ng matanda at walang seremonyang inihagis sa mesang plastik na nasa pagitan nila. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. "Ito," sabi ng matanda, "bayad sa abala mo at para hindi mo naguguluhin pa ang anak ko." Ang bawat salita ay parang suntok na tumama sa sikmura ni Marco. Abala? Guguluhin? Biglang nag-init ang kanyang mga tainga. Ang lahat ng pagod, ang sakripisyo, ang pag-aalala. Lahat ng yon ay isa lang palang abala. Napatingin si Marco sa envelope. Sigurado siyang mas malaki pa ang laman niyon sa 11,000 na pinagbilhan niya ng kanyang tricycle. Pero hindi niya iyon nakita bilang pera. Nakita niya iyon bilang isang insulto, isang pambabastos sa kanyang pagkatao. Narinig niya itong bumulong sa sarili, puno ng hinanakit. Isang malaking iskandalo, kahihiyan sa pamilya. Hindi pinansin ni Marco ang pera. Sa halip, napatingin siya sa sarili niyang mga kamay. Mga kamay na magaspang, may kalyo, at may bahid pa ng putik. Ito ang mga kamay na bumuhat sa anak niya mula sa naguhong sasakyan. Ito ang mga kamay na nagtrabaho para sa tricycle na ipinagpalit niya para sa deposito sa ospital. Ito ang mga kamay na pinasukan ng karayom para magbigay ng dugo. Ngayon, sa harap ng lalaking ito, ang mga kamay na ito ay walang halaga. Dahan-dahan, sa gitna ng sakit at pagkapahiya, itinulak ni Marco ang envelope pabalik sa matanda. Umurong ito na para bang may sakit na nakakahawa ang sobre. Tumingala si Marco. Sinalubong niya ang nanlilisik na mga mata ni Don Ricardo. Sa boses na mahinahon ngunit puno ng bigat, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa kanyang buhay. "Hindi po nabibili ang pagkatao ko." Pagkasabi niyon, tumalikod siya. Hindi na niya nilingon pa ang lalaki, ang pera, o ang babaeng iniligtas niya. Naglakad siya palabas ng ospital, pabalik sa unos.
Bawat hakbang ay mabigat. Wala siyang pera, wala siyang tricycle, wala siyang masisilungan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang dignidad at ang apoy na nagsisimula ng mag-alab sa loob ng kanyang puso. Ang paglalakad, pabalik sa inuupahan niyang kwarto, ang pinakamabigat na ginawa ni Marco sa buong buhay niya. Ang bawat hakbang ay tila may nakakabit na kadena sa kanyang mga paa. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila, pero ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib ay lalo lang lumalakas. Pagpasok niya sa maliit na silid, isinandal niya ang sarili sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Basang-basa, nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit at kahihiyan. Abala, guguluhin, bayad. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Don Ricardo. Para siyang basurang tinapunan ng pera. Ang tulong na ibinigay niya mula sa puso ay tinumbasan ng presyo. Isang presyong napakababa. Parang may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Paano na siya ngayon? Wala siyang trabaho, wala siyang pera. Tila pati ang dangal na pinag-iingatan niya ay bigla ring nawala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may kumatok sa pinto. Mahina, pero tuloy-tuloy. Ayaw sana niyang buksan. Gusto lang niyang mapag-isa. Ngunit hindi tumigil ang pagkatok. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang babaeng nasa mga 60 taon, may malumanay na ngiti, ang sumalubong sa kanya. Si Aling Nita, ang may-ari ng karinderya, sa tapat ng tinutuluyan niya. Hindi ito nagtanong. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. At sa mga mata nito ay nakita ni Marco ang pag-aalala. "Marco, anak," mahinang sabi nito. "Halika muna sa loob. May mainit na sinigang doon." Hindi nakakibos si Marco. Nagpatianod na lang siya. Nang akayin siya ni Aling Nita, papasok sa munti nitong kainan. Pinaupo siya sa isang mesa. Ilang sandali lang, isang malaking mangkok ng umuusok na sinigang na baboy ang inilapag sa harap niya. Ang asim-kilig na amoy nito ay tila gumising sa kanyang mga pandama. Ang init mula sa mangkok na dumadampi sa kanyang nanlalamig na mga palad ay parang may dalang ginhawa. "Kumain ka na," sabi ni Aling Nita. "Huwag mong hayaang talunin ka ng gutom at sama ng loob." Habang humihigop ng mainit na sabaw, hindi napigilan ni Marco na ikwento ang lahat. Ang babae, ang ospital, ang pagbenta ng tricycle, at ang masasakit na salitang binitiwan ng ama nito. Nakikinig lang si Aling Nita. Nang matapos si Marco, umupo ito sa tapat niya. "Masakit, no?" sabi nito. "Masakit matapakan. Pero tandaan mo, Marco, ang putik sa sapatos lang kumakapit, hindi sa pagkatao. Ang tunay na lalaki hindi nasusukat sa laman ng bulsa. Nasusukat yan sa kung paano siya bumangon pagkatapos madapa." Tumagos sa puso ni Marco ang mga salitang yon. Pagkatapos kumain, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Bumalik siya sa kanyang silid. Sa ibabaw ng kanyang papag, nandoon ang isang maliit na plastic bag. Ang mga gamit ng babae na ibinigay sa kanya ng nurse bago siya umalis. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang sirang cellphone, isang pitaka na hindi niya pinansin, at isang maliit na itim na notebook. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ang notebook. Ang mga unang pahina ay puno ng sulat kamay. Mga salita ng pighati, ng pangungulila, ng takot para sa kanyang isisilang na anak. Nabanggit doon ang isang Miguel, ang ama ng bata na tumalikod sa kanila. Pero habang patuloy siya sa pagbabasa, nag-iba ang laman ng notebook. Napalitan ang mga tula ng mga numero. Ang mga hinaing ay naging mga business proposal. May mga chart, may mga plano, may mga projection. Doon niya nakita ang isang detalyadong plano. Isang plano para sa isang maliit na kumpanya ng delivery service na tutulong sa mga maliliit na negosyante sa kanilang lugar. Isang ideyang napakaganda. Bumalik siya sa pinakaunang pahina ng notebook. Sa itaas,
Nakasulat ng maayos at may diin ang mga salita. Project Sulong, a community-based logistics solution. Sulong, pasulong, napatingin si Marco sa kawalan. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, ay biglang nagkaroon ng liwanag. Hindi ito basta isang notebook. Ito ay isang senyales, isang pagkakataon. Hawak ang notebook, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Itatayo niya ang sulong, hindi para sa pera, kundi para patunayan sa mundo at sa kanyang sarili na ang isang Marco na tinapakan at ininsulto ay kayang-kayang bumangon. Ang determinasyon ay isang bagay, ang kapital ay iba. Alam ni Marco na hindi siya makakapagsimula sa mga pangarap at plano lamang. Kailangan niya ng sasakyan. Kinaumagahan, nilakasan niya ang kanyang loob at muling kumatok sa karinderya ni Aling Nita. Aling Nita, nakakahiya po pero hindi niya maituloy. Ngumiti lang ang matanda na para bang alam na nito ang sasabihin niya. Magkano ang kailangan mo? Pang-ayos lang po sana ng lumang tricycle ni Mang Kiko. Matagal na pong nakatambak lang yon sa likod bahay niya. Baka po pwede kong bayaran ng hulugan? Paliwanag ni Marco. Hindi na nagtanong pa si Aling Nita. Kumuha ito ng maliit na lata ng biskwit sa ilalim ng kanyang lalagyan ng pera. Kumuha siya ng ilang libong piso at iniabot kay Marco. Huwag mo na isipin ang bayad. Isipin mo kung paano mo yan papalaguin. Ang tiwala ko, yan ang puhunan mo sa akin. Naluha si Marco sa pasasalamat. Sa tulong ng pera, nabili niya ang kalawangin ng tricycle at inayos ito sa abot ng kanyang makakaya. Pininturahan niya ito ng asul at sa gilid nito, isinulat niya sa puting pintura ang isang salita. Sulong. Nagsimula siyang mag-ikot sa mga maliliit na tindahan at palengke sa kanilang barangay. Sulong delivery po. Mura lang po ang padala. Alok niya sa lahat. Noong una, walang pumapansin sa kanya. Ang mga kapwa niya tricycle driver sa terminal ay tinatawanan lang siya. Sulong, baka urong ang mangyari dyan sa kakarag-karag mong yan. Sigaw ng isa. Nag-aaksaya ka lang ng gasolina, Marco. Pila na lang tayo dito, may pasahero pa. Sabi naman ng isa pa. Hindi sila pinansin ni Marco. Araw-araw, matiyaga siyang naghihintay. Hanggang isang araw, ang may-ari ng lokal na panaderya ay naubusan ng itlog. Marco, kaya mo bang kumuha ng 3 tray ng itlog sa kabilang bayan? Aabutin ako ng 1 oras kung iiwan ko ang tindahan, sabi ni Mang Efren. Kaya po, mabilis na sagot ni Marco. Maingat na maingat niyang minaneho ang tricycle, tinitiyak na walang mababasag na itlog. At sa loob lang ng 30 minuto, mas maaga sa inaasahan, na ibigay na niya ang order. Nagbigay siya ng eksaktong sukli hanggang sa huling piso. Dahil sa kanyang pagiging tapat at mabilis, unti-unting dumami ang nagtitiwala sa kanya. Ang tindahan ng gulay, ang maliit na hardware, ang botika. Nakilala siya bilang si Marco Sulong, ang driver na maaasahan. Ang kanyang unang malaking tagumpay ay dumating nang maghahanda ang barangay para sa taunang fiesta. Kinailangan ni Kapitan Raul ng isang maaasahan na maghahatid ng lahat ng kailangan mula sa mga sangkap para sa pasopas, sa mga upuan, hanggang sa sound system. Ikaw na ang kukunin ko, Marco, sabi ng kapitan. Narinig ko ang magagandang sinasabi sa iyo ng mga taga rito. Hindi makapaniwala si Marco. Ito na ang pinakamalaking kontrata niya. Buong linggo, halos hindi siya natulog para lang masigurong lahat ng deliveries para sa fiesta ay maayos at nasa oras. Isang hapon, pagkatapos maghatid ng 1 drum ng tubig, naupo siya sa gilid ng kalsada, pawis na pawis. Nakita niya si Mang Tonyo, ang isa sa mga driver na laging nang aasar sa kanya, na nakatingin. Sa halip na mainis, tumayo si Marco. Pumasok sa isang sari-sari store at bumili ng 2 bote ng malamig na Royal. Lumapit siya sa matanda at iniabot ang 1 bote. Walang nagsalita. Nagulat si Mang Tonyo
pero kinuha niya ang soft drink. Binuksan ito at uminom. Pagkatapos, tumingin ito kay Marco at dahan-dahang tumango. Isang tango ng paghanga, isang tango ng pagkilala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na lahat ng pagod niya ay sulit. Gabi na nang matapos ang lahat ng kanyang trabaho, nakaupo siya sa kanyang tricycle, nakatingin sa salitang sulong na sinisikatan ng ilaw mula sa poste. Ito na ang simula. Isang maliit na simula. Pero simula pa rin. Habang ninanamnam niya ang munting tagumpay, biglang nagring ang kanyang luma at dikipad na cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Kinakabahan man, sinagot niya ito. Hello? Ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Mahina, nanginginig, ngunit pamilyar. Marco, si Angela to. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang bote ng soft drink. Nabuhos ang laman nito sa lupa, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalang iyon at ang tibok ng sarili niyang puso na biglang bumilis. Angela? Tanong niya sa telepono, hindi makapaniwala. Ako nga to, Marco. Sagot ng boses sa kabilang linya, nanginginig pa rin. Pasensya na kung ngayon lang ako nakahanap ng pagkakataon. Hindi alam ni Marco ang sasabihin. Kumusta ka na? Okay ka lang ba ang baby mo? Sunod-sunod niyang tanong. Isang mahinang paghikbi ang narinig niya. Okay kami. Dahil sa'yo. Marco, gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ni Papa. Walang araw na hindi ko yun inisip. Laking-laking kahihiyan ang ginawa niya sa'yo. Shhh! Awat ni Marco. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga, ligtas kayo. Hindi sapat yun, sabi ni Angela. Nalaman ko ang tungkol sa sulong. Sinabi sa akin ni Manang Tess, yung kasambahay namin. Taga rito rin siya, sa probinsya. Marco, humahanga ako sa'yo. Isang pakiramdam ng init ang gumapang sa dibdib ni Marco. Sa unang pagkakataon, may nakapansin sa ginagawa niya at hindi lang basta kung sino. Gusto kong tumulong, patuloy ni Angela. Hindi sa pera, alam kong hindi mo tatanggapin yun, pero nakita ko ang notebook ko, ang plano. Marco, isa akong business graduate. Hayaan mo akong tulungan kang palakihin yan sa tamang paraan. Naging sikreto nila ang mga tawag na yon. Gamit ang lumang telepono ni Manang Tess, tumatawag si Angela tuwing hating gabi kapag tulog na ang lahat sa mansyon. Para siyang isang anghel na bumubulong mula sa malayo. Marco, kailangan mong irehistro ang business name mo sa DTI. Payo niya isang gabi. Para protektado ka. Kailangan mo ring kumuha ng business permit sa munisipyo at magbukas ng sarili mong bank account para sa sulong. Huwag mong ihalo ang personal mong pera. Unti-unti, ang sulong na dating one-man team lang ay nagkakaroon ng porma. Mula sa pagiging simpleng tricycle delivery, nagiging isang lehitimong maliit na negosyo ito. Ngunit higit pa sa mga payo sa negosyo, ang kanilang mga pag-uusap ay naging takbuhan nila mula sa kalungkutan ng kani-kanilang mundo. Kinukwento ni Marco ang kabaitan ni Aling Nita. Kinukwento naman ni Angela ang 4 na sulok ng kanyang kwarto na tila isang gintong hawla. Isang gabi, habang seryoso silang nag-uusap tungkol sa pagkuha ng isa pang segundamanong motor, isang malakas na tilaok ng manok ang biglang narinig mula sa linya ni Marco. Natigilan si Angela. At pagkatapos, isang mahinang tawa ang narinig niya. Isang totoong tawa, hindi pilit, na ngayon lang ulit narinig ni Marco mula sa kanya. May manok ka pala dyan? Natatawang tanong niya. Napangiti si Marco. Hindi, sa kapitbahay ay yan, pero parang atin na rin sa lakas tumilaok. Natawa silang dalawa. Sa sandaling iyon, hindi sila ang mayamang heredera at ang pobreng tricycle driver. Sila lang si Angela at si Marco. 2 taong nagkaintindihan sa gitna ng unos ng buhay. Ngunit ang munting sandali ng kaligayahan ay biglang naputol. Teka, may narinig ako.
Biglang bulong ni Angela, puno ng takot. Parating na si Papa. At sa isang iglap, nawala ang koneksyon. Tuot! 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 Naiwan si Marco na hawak ang telepono, nakikinig sa nakakabinging katahimikan. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding kaba at pag-aalala. Ligtas pa ba ang kanyang lihim na kakampi? Ilang araw na walang tawag mula kay Angela. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakaba kay Marco, ngunit lagi lang itong maling alarma. Isang text promo o tawag mula sa isang kliyente. Ang pag-aalala ay unti-unting kumakain sa kanyang sistema. Samantala, sa Maynila, sa loob ng isang marangyang kondominium, isang lalaki ang naghahagis ng dart sa isang board. Si Miguel. Matipuno ang katawan, makisig, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Katatapos lang ng isang tawag mula sa isang kaibigan sa probinsya. Pare, yung ex mo si Angela de Villa, nanganak na raw. Lalaki, sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Hindi ito ngiti ng isang masayang ama. Ito ay ngiti ng isang oportunista na nakakita ng bagong pagkakataon. Matagal na niyang kinalimutan si Angela, lalo na nang malaman niyang buntis ito. Isa iyong problema na ayaw niyang harapin. Ngunit ngayon, isang anak, isang tagapagmana sa imperyo ng mga De Villa. Biglang nagbago ang lahat. Kinabukasan, minaneho niya ang kanyang sports car papunta sa probinsya. Pumarada siya sa harap ng mansyon ng mga De Villa, bitbit ang isang malaking buke ng mga rosas at isang mamahaling laruan. Nagsuot siya ng maskara ng pagsisisi. Si Don Ricardo mismo ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ang tingin ng matanda ay puno ng pagkamuhi. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Don Ricardo, sabi ni Miguel, sinubukang gawing pinakasincere ang kanyang boses. Nandito po ako para itama ang mga pagkakamali ko. Nagkamali po ako. Nadala ng takot. Hayaan niyo po akong makita ang anak ko. Nandidiri si Don Ricardo kay Miguel. Alam niyang isa itong duwag. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaki, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagkakaroon ni Miguel ay isang practical na solusyon. Mawawala ang kahihiyan ng pagkakaroon ng isang apong walang kinikilalang ama. Mas madaling ipaliwanag sa kanilang mga kasosyalan na ang ama ay isang Miguel Altamirano kaysa sa isang tricycle driver. Pumasok ka! Walang ganang sabi ni Don Ricardo. Sa loob, nakaupo si Angela sa sofa. Karga ang kanyang munting anghel na si Marco Jr. Isang pangalang lihim niyang ibinigay. Nang makita niya si Miguel, agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Angela, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Miguel, lumuhod sa harap niya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng sanggol, ngunit sa sandaling dumampi ang daliri ni Miguel sa balat ng bata. Umiyak ito ng malakas. Isang iyak na puno ng pagkatakot. Agad na inilayo ni Angela ang anak. Ang mga mata niya ay parang mga punyal na nakatitig kay Miguel. Walang bakas ng pag-ibig, tanging pag-iingat at kawalan ng tiwala. Naiirita. Tumayo si Miguel at nagpaalam na magbabanyo muna. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Manang Tess, ang kasambahay, na may kausap sa telepono sa kusina. O mabuti na ang lagay niya. Oo, ipaparating ko kay Sir Marco ang sinabi mo. Yung sulong daw lumalakas na. Natigilan si Miguel. Marco? Sulong. Pamilyar ang mga pangalang iyon. Siya ang tricycle driver na laman ng mga chismis noon. Ang driver na tumulong daw kay Angela. Isang piraso ng puzzle ang nabuo sa isip ni Miguel. Ang driver ay hindi lang pala isang driver. Isa na siyang karibal. Bumalik siya sa sala na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi na ito ang ngiti ng isang nagsisising ama. Ito ay ang ngiti ng isang ahas na natuklasan
kung sino ang kailangan niyang tuklawin. Kinailangan lang ni Miguel ng isang araw para alamin ang lahat. Sa tulong ng pera at ilang koneksyon, nalaman niya ang buong kwento ng Sulong Logistics. Hindi ito isang malaking kumpanya, pero mabilis itong lumalago. At ang utak sa likod ng lahat ay ang tricycle driver na kinamumuhian ni Don Ricardo. Nakita ni Miguel ang kanyang alas. Hindi niya kailangang makuha ang loob ni Angela. Ang kailangan niya ay makuha ang tiwala ni Don Ricardo. At alam niya kung ano ang pinakamalaking kahinaan ng matanda. Ang takot nito sa kahihiyan. Muli siyang bumalik sa mansyon ng mga De Villa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdala ng bulaklak. Nagdala siya ng isang business proposal. Don Ricardo, kailangan po nating mag-usap. Seryosong sabi niya nang silang dalawa na lang ang naiwan sa opisina ng matanda. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na tugon ni Don Ricardo, hindi man lang ito tinitingnan. Meron po. Tungkol ito sa problema ninyo. Sa tricycle driver, diin ni Miguel. Natigilan si Don Ricardo. Tumingin ito kay Miguel. May bahid ng interes sa kanyang mga mata. Inilatag ni Miguel ang lahat ng kanyang nalaman. Ang Sulong Logistics. Lumalaki ito, Don Ricardo. At habang lumalaki ito, lalong kumakalat ang kwento. Ang kwento tungkol sa kung paano tinulungan ni Marco ang anak ninyo. Paano kung malaman ng mga business partners ninyo na ang apo ninyo ay iniligtas ng isang hamak na tricycle driver? Anong sasabihin nila? Bawat salita ni Miguel ay parang karayom na tumutusok sa pinakasensitibong parte ng pagkatao ni Don Ricardo. Ang kanyang pride, ang kanyang hiya. Anong gusto mong palabasin? Tanong ng matanda. Sumandal si Miguel sa upuan. Kampante. Let's destroy him together. Sirain natin ang negosyo niya bago pa man ito magsimula. Ibagsak natin siya sa putik kung saan siya nararapat. Kapag nawala na siya, mawawala na rin ang kwento. Mawawala na ang kahihiyan. Tinitigan ni Don Ricardo si Miguel. Nakita niya ang kasakiman at ang pagiging oportunista sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang isang solusyon. Isang maruming solusyon, pero epektibo. At anong kapalit ang gusto mo? Ngumiti si Miguel. Kilalanin niyo po akong ama ng inyong apo. Bigyan niyo ako ng posisyon sa De Villa Corporation. Ipakita natin sa lahat na ang pamilyang ito ay buo at matatag. Isang kasunduan na isinulat sa hangin. Tinataka ng parehong puot at takot. Hindi nagkamay sina Don Ricardo at Miguel. Tumangulang ang matanda. Isang senyales na selyado na ang kanilang usapan. Pagkaalis ni Miguel, pumunta si Don Ricardo sa kanyang banyo at paulit-ulit na naghugas ng kamay. Para bang gusto niyang alisin ang dumi ng kasunduang kakatapos lang niyang gawin. Makalipas ang 2 araw, si Marco ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga delivery. Katatanggap lang niya ng pinakamalaking kliyente. Isang kooperatiba ng mga magsasaka na magpapadala ng kanilang mga sariwang ani sa mga karatig bayan. Ito na ang pagkakataon niyang mapalaki talaga ang sulong. Nag-arkila siya ng isang maliit na bodega para paglagyan ng mga gulay bago ito i-deliver kinaumagahan. Kasama ang 2 pang driver na kinuha niya. Masaya nilang inayos ang mga sako ng bigas at mga kaing ng kamatis. Boss Marco, malayo na talaga ang narating natin, sabi ni Jojo, ang isa sa mga driver. Salamat sa inyo to, nakangiting sagot ni Marco. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang puting van ang biglang pumarada sa harap ng bodega. Bumaba ang ilang lalaking naka-uniforme, mga inspektor mula sa City Hall. Sulong Logistics? Tanong ng pinuno nila. May hawak na folder. Opo, kami po. Magalang na sagot ni Marco. May natanggap kaming reklamo. Violation of sanitation and safety codes. Kailangan naming isara at i-seal ang bodega ninyo. Pending investigation. Gumuho ang mundo ni Marco. Ano pong violation? Kakalipat lang po namin dito. Malinis po ang lahat. Hindi siya pinansin ng mga inspektor. Kinuha nila ang isang malapad na pulang sticker
at idinikit ito sa pintuan ng bodega. Closed by order of the City Health and Safety Office. Naiwan si Marco na nakatayo roon kasama ang kanyang mga driver, nakatingin sa nakasulat. Ang lahat ng ani na kailangan nilang i-deliver bukas. Ang tiwala ng kanilang pinakamalaking kliyente. Lahat ay nakakulong sa likod ng pulang selyong yon. Alam niyang hindi ito aksidente. Ito na ang simula ng kanilang pag-atake. Ang kulay pula ng selyo sa pinto ng bodega ay parang apoy na tumutupok sa lahat ng pangarap ni Marco. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, sapo ang kanyang ulo. Paano na to, boss? Tanong ni Jojo. Bakas sa boses ang kawalan ng pag-asa. Masira lahat ng gulay na yan. Malulugi tayo. At yung kooperatiba, tiyak na magagalit. Pakiramdam ni Marco ay bumalik siya sa simula. Sa gabi ng bagyo, walang pera, walang magawa. Ang pinagkaiba lang, ngayon ay may mga tao nang umaasa sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay doble. Kumalat ang balita sa kanilang lugar na parang apoy. Ang bodega ni Marco Sulong isinara. Ang iba ay natuwa, lalo na ang mga naiinggit sa kanya. Ang iba naman ay nalungkot. Gabi na. Nakaupo pa rin si Marco sa labas ng bodega, nakatingin sa kawalan. Inisip niya si Angela. Gusto niya itong tawagan, pero paano? At anong sasabihin niya? Na nabigo siya? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tricycle ang huminto sa kanyang tabi. Si Mang Tonyo, ang driver na dati nang aasar sa kanya. Narinig ko ang nangyari, sabi nito. Umupo sa tabi niya. Hindi ito nangasar. Seryoso ang mukha nito. Sunod-sunod na dumating ang iba pa nilang kasamahan sa terminal. Dala ang kani-kanilang tricycle. Pinalibutan nila si Marco, hindi para pagtawanan, kundi para damayan. Hindi tama yan, Marco, sabi ng isa. Alam naming malinis ka magtrabaho. May kilala ako sa munisipyo, sabi naman ni Mang Boy, ang pinakamatanda sa kanila. Ang sabi, may nag-report daw sa'yo, isang concerned citizen, pero ang nag-asikaso, yung inspektor na laging kasama ni Konsehal Altamirano, pinsan daw ni Miguel Altamirano. Tumama ang pangalan na yon kay Marco na parang kidlat. Miguel, sila nga ang may gawa nito. Isang malaking paninira to, sabi ni Mang Tonyo. Hindi tayo pwedeng pumayag lang. Biglang tumayo si Marco. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nagliyab. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya. Kailangan nating mailabas ang mga gulay na yan bago masira. Pero paano? Nakasilang pinto. Tanong ni Jojo. Ngumiti si Marco. May bintana sa likod. Sa gabing iyon, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Ang mga tricycle driver na dati magkakakompetensya ay naging isang team. Nagtulungan sila. Isa-isang ipinasa ang mga kaing ng gulay at sako ng bigas mula sa maliit na bintana sa likod ng bodega. Maingat. Tahimik. Ang bawat isa ay kumikilos na parang parte ng isang makina. Ang mga tricycle nila na dati pang pasahero lang ay naging mga delivery van. Pinuno nila ang bawat isa ng mga produkto. Ginamit nila ang garahe ni Mang Boy bilang pansamantalang bagsakan. Si Aling Nita naman, kahit hating gabi na, ay nagluto ng mainit na arroz kaldo para sa lahat. Hanggang sa huling kaing ng kamatis ay nailabas nila. Pagod ang lahat, pero nakangiti. Ang atake sa isa sa atin, atake sa lahat, sabi ni Mang Boy. Tinatapik ang balikat ni Marco. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na hindi siya nag-iisa. May pamilya siya. Isang pamilyang nabuo hindi sa dugo, kundi sa respeto at pagtutulungan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isa-isang inihatid ng mga tricycle ang mga produkto sa kooperatiba. Walang huli, walang sira, ligtas ang sulong logistics. Sa gitna ng pagod, biglang nag-vibrate ang telepono ni Marco. Isang text message mula sa numero ni Manang Tess.
Mag-ingat ka. May bago silang plano. Mas malaki, mas delikado. Frame up. Smuggling. Nanlamig ang buong katawan ni Marco habang binabasa ang salitang smuggling. Ang unang atake ay isa palang pagsubok. Ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. Ang salitang smuggling ay parang yelong bumara sa lalamunan ni Marco. Ito ay isang kasalanang walang piyansa. Isang bitag na kapag nahulog siya, hindi na siya makakaahon pa. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman niya. Binalaan siya. May kakampi siya. Hindi na siya bulag na lumalaban. Kinabukasan, kinausap niya si SPO1 Reyes, isang pulis na naging kaibigan niya matapos niyang isauli ang nawawalang wallet nito noong 1 taon. Si SPO1 Reyes ay isa sa iilang pulis sa kanilang bayan na kilala sa pagiging matapat. SPO1 Reyes, may hihingin po sana akong tulong, sabi ni Marco. Ikinuwento ang lahat maliban sa parte ni Angela. May kutob po akong may magtatangkang mag-frame up sa akin. Nakinig ng mabuti ang pulis. Mag-ingat ka, Marco. Pero sige, kung may mangyari, alam mo na ang numero ko. Maging matalino ka. Hindi nagtagal. Dumating ang bitag. Isang bagong kliyente ang lumapit. Nag-aalok ng malaking bayad para sa isang espesyal na delivery. Isang saradong kahon na kailangan daw ihatid sa isang liblib na pier sa gabi. Bawal buksan. Amoy na amoy ni Marco ang panganib. Ito na yon. Pumayag siya. Ngunit bago ang biyahe, may ginawa siyang paghahanda. Ginamit niya ang kaunting ipon para bumili ng isang maliit at murang dashcam na ikinabit niya sa loob ng kanyang tricycle, nakatago sa ilalim ng upuan, nakatutok sa sidecar kung saan ilalagay ang kargamento. At tiniyak niyang naka-charge at may sapat na memory ang kanyang cellphone. Gabi ng delivery, nag-text siya kay SPO1 Reyes. Sir, mukhang ito na po. Idiniretso niya ang tricycle sa napag-usapang lugar. 2 lalaki ang sumalubong sa kanya at inilagay ang isang malaking, mabigat na kahon sa sidecar. May sinabi ang isa sa mga ito na nahagip ng audio recorder ng kanyang cellphone. Siguraduhin mong dyan lang yan. Paparating na ang contact natin sa pulis. Kaswal na tumango si Marco at sinimulan ang biyahe papunta sa pier. Halos hindi siya humihinga. Bawat metro na tinatakbo niya ay parang 1 kilometro. Gaya ng inaasahan, bago pa man siya makarating sa pier, isang police mobile ang humarang sa kanyang daan. Bumaba ang 2 pulis na hindi niya kilala. Routine inspection, sabi ng isa, ngunit ang nangisi sa labi nito ay nagsasabing hindi ito routine. Pinababa nila si Marco at walang seremonyang binuksan ang kahon. Sa loob, bumungad ang mga dosenang kahon ng mga mamahaling sigarilyong walang tax seal, smuggled goods. Huli ka. Sigaw ng pulis. Smuggling. Arestado ka. Sinubukan siyang posasan. Ito na ang sandaling hinintay nila. Ang pagbagsak ni Marco. Ngunit bago pa man maisara ang posas sa kanyang pulso, isa pang sasakyan ang dumating. Mabilis at nakasirena. Bumaba si SPO1 Reyes kasama ang kanyang mga tauhan. Anong nangyayari dito? Tanong ni SPO1 Reyes. Ang boses ay puno ng awtoridad. Nahuli namin tong smuggler na to, sir. Mayabang na sagot ng pulis na nakahawak kay Marco. Talaga ba? Sabi ni SPO1 Reyes. Dahil ang alam ko, itong si Marco ay parte ng isang entrapment operation na ako mismo ang nag-authorize. Nanlaki ang mga mata ng 2 pulis. Biglang nawala ang kanilang kayabangan. May video ako. Mahinahong sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang cellphone. At may audio recording ng pag-uusap ng mga nagkarga nito. Sa isang iglap, ang bitag ay bumaliktad. Ang mga manghuhuli ang naging huli. Pagkatapos ng kaguluhan, nang madala na sa presinto ang mga sangkot, nilapitan ni SPO1 Reyes si Marco. Matalino ka, iho? Sabi ng pulis, tinatapik ang kanyang balikat.
Pero mas matalino ka dahil marunong kang magtiwala sa tama. Samantala, sa mansyon ng mga Divilla, nakatanggap ng tawag si Don Ricardo. Narinig niya ang balita ng palpak na operasyon. Ang galit niya ay parang bulkang sumabog. Imposible. Paano nalaman ng tricycle driver na yon? Isa lang ang pumasok sa isip niya. May nag-traitor at alam niya kung sino. Mabilis niyang pinuntahan ang kwarto ni Angela. Walang katok-katok. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Nakita niya si Angela na nagpapatulog ng sanggol. Ikaw! Sigaw niya. Dinuduro si Angela. Ikaw ang nagsumbong, di ba? Hayop ka. Pinagtataksilan mo ang sarili mong ama. Wala akong ginagawang masama. Sagot ni Angela. Niyakap ang kanyang anak. Pinoprotektahan ko lang ang taong may utang na loob tayo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Angela. Wala kang utang na loob kanino man. Sigaw ni Don Ricardo. Inagaw niya ang telepono ni Manang Tess mula sa ibabaw ng mesa. Wala nang tawag, wala nang kakampi. Hinagis niya ang telepono sa pader at dinurog ito ng kanyang sapatos. Tumingin siya kay Angela na umiiyak. Makinig ka at makinig kang mabuti. Mula ngayon, wala akong anak na tulad mo. Ang balita tungkol sa nabigong frame-up ay kumalat sa buong bayan. Ngunit hindi ito kumalat sa paraang inaasahan ni Miguel at Don Ricardo. Naging bayani si Marco. Ang kwento ng isang munting negosyante na matalinong nakipagtulungan sa mga pulis para labanan ang masamang balak ay naging laman ng mga usapan sa mga barberya at palengke. Ang pangalan ng Sulong Logistics ay naging simbolo ng katapatan at talino. Ang insidente ay naging isang malaking, hindi sinasadyang advertisement. Ang mga negosyanteng dati nag-aalinlangan, ngayon ay nagtitiwala na sa kanya. Ang kooperatiba na muntik na niyang mabigo ay nag-alok sa kanya ng mas malaking kontrata. Isang hapon, habang nagkakape sa karinderya ni Aling Nita, isang lalaking naka-Amerikana ang pumarada sa tapat. Nagpakilala ito bilang si Mr. Tan, ang regional manager ng isa sa pinakamalaking supermarket chain sa bansa. Mr. Marco, sabi ni Mr. Tan, we've been looking for an exclusive logistics partner in this province. Narinig namin ang nangyari. Integrity is very important to our company. We want to work with you. Hindi makapaniwala si Marco. Isang kontrata mula sa isang pambansang korporasyon. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pinangarap sa notebook ni Angela. Pumirma siya ng kontrata sa loob ng kanyang maliit at inuupahang opisina. Ang tanging dekorasyon sa pader ay isang kalendaryo at isang whiteboard na puno ng mga ruta ng delivery. Simple, ngunit puno ng potensyal. Sa kabilang banda, sa Divilla Corporation, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Naging operational manager si Miguel, gaya ng napag-usapan. Ngunit sa halip na palaguin ang kumpanya, ginamit niya ang kanyang posisyon para sa sariling interes. Gumawa siya ng mga ghost project. Inaprubahan niya ang mga supplier na pag-aari ng kanyang mga kaibigan na may presyong mas mataas. Dahan-dahan, kinakain niya ang kumpanya mula sa loob. Si Don Ricardo, na nilamon ng galit at kahihiyan dahil sa kanyang pagkatalo kay Marco, ay hindi napapansin ang mga nangyayari. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano makaganti. Gumawa siya ng mga padalos-dalos na desisyon sa negosyo, tinatanggihan ang mga lumang kliyente na sa tingin niya ay hindi na kasing level nila, habang hindi naman nakakakuha ng mga bago. Isang araw, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang malapalasyong opisina. Nasa harap niya ang quarterly financial report. Kulay pula ang halos lahat ng numero. Nalulugi ang kumpanya. Malaki ang nalulugi. Sa sobrang inis, ginusot niya ang papel at ibinato sa basurahan. Samantala, wala nang balita si Marco mula kay Angela. Ang numero ni Manang Tess ay hindi na makontak. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang langit. Nag-aalala. Kumusta na kaya sila? Ligtas ba sila? Ang hindi niya alam,
Ang katahimikan na iyon ay ang pinakamalaking sakripisyo ni Angela para protektahan siya. Isang gabi, pagod mula sa maghapong trabaho, naghahanda ng umuwi si Marco nang may isang matandang lalaki na maingat na pumasok sa kanyang opisina. Si Mang Fidel, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang accountant ng De Villa Corporation. Ginoong Marco, sabi ni Mang Fidel, ang boses ay nanginginig. May dala siyang isang makapal na brown envelope. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Kailangan niyong malaman ang katotohanan. Inilatag ni Mang Fidel ang envelope sa mesa. Tumingin si Marco sa accountant, pagkatapos ay sa sobre. Isang pakiramdam ng kaba at hindi maipaliwanag na pangamba ang kanyang naramdaman. Alam niyang kung ano man ang nasa loob ng sobreng iyon ay magbabago sa takbo ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuklat ang mga dokumento mula sa sobre. Mga financial statement, mga purchase order, mga bank transfer slip. Hindi siya isang accountant, ngunit sapat ang kanyang natutunan mula kay Angela para maintindihan ang nakasulat doon. Malinaw na malinaw ang pandaraya. Milyon-milyong piso ang nawawala. Ipinapasok sa mga kumpanyang pag-aari ni Miguel Altamirano. Si Miguel ay hindi lang isang masamang ex-boyfriend, isa siyang magnanakaw na sinamantala ang tiwala ng isang matandang nilamon ng galit. Bakit po ninyo ito ibinibigay sa akin? Tanong ni Marco kay Mang Fidel. Dahil alam kong ikaw lang ang may sapat na dahilan para itama ito, inukong sagot ng matanda. At dahil may utang na loob din ako kay Ma'am Angela. Nakikita ko ang paghihirap niya. Kinabukasan tumawag si Marco sa opisina ng De Villa Corporation. Hindi bilang Marco ang tricycle driver, kundi bilang si Mr. Marco Sandoval, ang CEO ng Sulong Logistics. Humingi siya ng isang emergency meeting sa Board of Directors. Ang pagdating niya ay isang malaking sorpresa. Ang mga miyembro ng board na nakakakilala sa kanya ay hindi makapaniwala. Si Don Ricardo ay namutla. Si Miguel naman ay nagpakita ng isang mayabang na ngiti na para bang isang langgam lang si Marco na naligaw sa kanilang kaharian. Kalmado si Marco. Pumasok siya sa silid. Hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simple at malinis na puting polo shirt. Ang parehong uniforme niya mula pa noong nagsisimula siya. Isang simbolo ng pagkataong hindi nagbago. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Inilabas niya ang isang set ng mga kinopyang dokumento at ipinamigay sa bawat miyembro ng board. Magandang araw po. Magalang niyang bati. Ang tingin niya ay nakatuon kay Don Ricardo. May bakas pa rin ng respeto. Nandito po ako hindi bilang kaaway. Nandito ako bilang isang interesadong investor. Natawa ng malakas si Miguel. Investor? Anong alam ng isang tulad mo sa pamumuhunan? Hindi siya pinansin ni Marco. Itinuon niya ang kanyang pansin sa mga papeles. Ayon sa mga dokumentong ito, ang De Villa Corporation ay malapit ng bumagsak. May malawakang pagnanakaw na nangyayari sa loob mismo ng kumpanyang ito. Biglang nawala ang nangiti ni Miguel. That's a baseless accusation. Nananahimik kami dito tapos sisirain mo lang ang reputasyon namin. Hindi ito akusasyon, mahinahong sagot ni Marco. Ito ay katotohanan. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat transaksyon, bawat ghost project, bawat overpricing. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Malinaw at puno ng awtoridad. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig at nakikita. Sinungaling! Sigaw ni Miguel. Tumayo at dinuro si Marco. Gawa-gawa mo lang lahat yan para makaganti. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Espo Juan Reyes kasama ang ilang unipormadong pulis. Miguel Altamirano, sabi ni SP Juan Reyes, iniimbitahan ka namin sa presinto para sagutin ang ilang katanungan tungkol sa kasong estafa at qualified theft. Gumuho ang mundo ni Miguel. Hinuli siya sa harap ng lahat. Habang kinukuha ng mga pulis
Ang huling nakita niya ay ang kalmadong mukha ni Marco. Natahimik ang buong silid, ang tanging naririnig ay ang mabibigat na paghinga. Si Don Ricardo ay nakaupo lang, tulala, parang isang estatuang gawa sa asin. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay nawala, napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang taong pinagkatiwalaan niya para sirain ang kanyang kaaway, ang siya palang sumisira sa kanya. Tumayo si Marco. Lumapit siya sa harap ng mesa kung saan nakaupo si Don Ricardo. Tinitigan niya ang matandang lalaki na naghagis ng pera sa kanyang mukha noon. Lahat ay naghihintay. Aasa rin ba siya ni Marco? Ipapamukha ba niya ang kanyang tagumpay? Ngunit ibang mga salita ang lumabas sa bibig ni Marco. "Handa po akong bilhin ang kumpanya niyo," sabi niya. Ang boses ay mahinahon. "Sa halagang ₱1." Napatingala si Don Ricardo. Gulat. At, dagdag ni Marco, "may isa pa akong kondisyon." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Marco, naghihintay sa kanyang huling kondisyon. Inaasahan ng lahat na hihingi siya ng malaking posisyon ng pag-aari o ng pera. Tumingin si Marco ng diretso sa mga mata ni Don Ricardo de Villa, isang matandang lalaki na ngayon ay mukhang mas matanda pa ng 10 taon, isang haring nawalan ng korona. "Ang kondisyon ko po," panimula ni Marco, "ay hindi para sa akin." Huminga siya ng malalim. "Gusto ko pong bumalik kayo sa lugar kung saan tayo unang nagkita, doon sa maliit na district hospital. At pagkatapos, gusto kong sumama kayo sa akin sa tapat ng karinderya ni Aling Nita, sa harap ng mga tricycle driver na tumulong sa akin. Sa harap nila, gusto ko lang pong marinig mula sa inyo ang isang bagay na hindi pa ninyo naibibigay. Ang salitang salamat at patawad." Walang nagsalita. Ang hiling ni Marco ay simple, ngunit para sa isang taong tulad ni Don Ricardo, ito ang pinakamabigat na bayarin. Hindi pera ang hinihingi ni Marco. Hinihingi niya ang kanyang pride, ang kanyang dangal. "Iyon lang po," pagtatapos ni Marco. "Kapag nagawa niyo po iyon, ituturing kong bayad na ang lahat at tutulungan kong ibangon ang kumpanyang ito para sa kinabukasan ng apo ninyo." Sa pagbanggit ng kanyang apo, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Don Ricardo. Isang guhit ng sakit, ng pagsisisi ang lumitaw. Kinabukasan, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng karinderya ni Aling Nita. Bumaba mula rito si Don Ricardo de Villa. Nakasuot pa rin ng barong, ngunit ngayon ay tila maluwag na ito sa kanya. Kasunod niya si Marco. Nasa labas ang lahat. Si Aling Nita, si Mang Tonyo, si Jojo, at ang iba pang mga driver. Hinihintay sila. Naglakad si Don Ricardo papunta sa gitna. Ang kanyang mga paa ay tila may kabigatan. Bawat hakbang ay isang laban sa kanyang sarili. Huminto siya sa harap ni Marco, ngunit ang kanyang tingin ay para sa lahat. "Ako." Nagsimula siyang magsalita, ngunit pumiyok ang kanyang boses. Lumunok siya at sinubukang muli. "Ako po ay nagkamali. Marco, sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng nasabi ko, patawad." Pagkatapos ay lumingon siya sa mga driver. "At sa inyong lahat, sa pagtulong ninyo sa isang taong dapat ay ako ang unang tumulong. Salamat." Isang luhang pumatak mula sa mata ng matanda. Isang luhang naghugas sa maraming taon ng kayabangan at maling akala. Sa sandaling iyon, lumapit si Angela, dala-dala ang kanyang anak. Nakita niya ang lahat, walang nagsalita. Ang katahimikan ay puno ng bigat, ng emosyon. Nilapitan ni Marco si Don Ricardo. Ang lalaking minsan ay kinamuhian niya siya. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang ama na naligaw ng landas. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Sapat na po," sabi ni Marco. "Tanggap na po namin." Hindi iyon isang pagkakamay ng tagumpay. Iyon ay isang pagkakamay ng pagpapatawad.
Isang pagkakamay na nagsasara sa isang masakit na kabanata. Ilang buwan ang lumipas. Ang Sulong Logistics at ang nabagong De Villa Corporation ay naging magkatuwang. Nagsimulang bumangon muli ang negosyo ng pamilya. Ngayon ay may pundasyon na ng katapatan. Isang hapon, nakatayo sina Marco at Angela sa isang burol. Tanaw ang lumalagong bayan. Karga ni Marco ang kanilang anak na si Junjun na masiglang tumatawa. "Masaya ka ba?" tanong ni Angela. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Hindi sumagot agad si Marco. Tumingin siya kay Angela, ang babaeng naging lihim niyang kakampi. Tumingin siya kay Junjun, ang batang naging dahilan ng lahat, at tumingin siya sa kalangitan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang bagyo ay tuluyan ng humupa. Ngumiti siya. Isang ngiting payapa, isang ngiting puno ng pasasalamat, isang ngiting nagsasabing, oo, sa wakas, masaya na siya. Makalipas ang ilang taon, sa isang maliit na subdibisyon na hindi kalayuan sa sentro ng bayan, isang bahay ang laging puno ng tawanan. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ay isang tahanan. Ang Sulong Logistics at ang muling binuhay na De Villa Corporation ay nagsanib na, at ngayon ay isa sa pinakamalaking employer sa buong probinsya sa ilalim ng pamumuno ni Marco. Ngunit ang tagumpay sa negosyo ay pangalawa na lang sa kanyang tunay na yaman. Sa hardin ng kanilang bahay, isang masayang salo-salo ang nagaganap. Naroon si Aling Nita, nakangiting pinapanood ang lahat habang naghahain ng paborito niyang kare-kare. Matagal na siyang isinama nina Marco at Angela na manirahan kasama nila. Naroon din si Mang Tonyo at si Jojo, hindi na mga tricycle driver kundi mga area manager na ng sulong, nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan sa mga dati nilang kasamahan. Sa isang sulok, nakaupo si Don Ricardo. Hindi na siya ang kinatatakutang business tycoon. Isa na lamang siyang lolo na masayang nakikipaglaro sa kanyang apo, si Junjun. Ang mga guhit sa kanyang muka ay hindi na mula sa stress, kundi mula sa mga ngiti. Natagpuan niya ang kapayapaan sa pagiging simple. Lumapit si Junjun kay Marco, may hawak na bola. "Papa, laro tayo." Bago pa man makasagot si Marco, lumapit si Don Ricardo sa bata. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng kanyang apo. "Junjun," mahinahon niyang sabi, "bago ang laro, magmano ka muna sa papa mo." Itinuro ni Don Ricardo sa apo kung paano kunin ang kamay ni Marco at ilagay ito sa noo nito. Isang tanda ng pinakamataas na paggalang. Napatingin si Marco kay Don Ricardo. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Tanging pag-unawa at pagtanggap. Dahan-dahang yumuko si Marco at hinayaan ang kanyang anak na gawin ang pagmamano. Ang parehong kamay na minsan ay tinapunan ng pera ay ngayon, binibigyan ng pinakamataas na respeto. Itinuro pa mismo ng taong gumawa niyon. Ang bilog ay nabuo na. Sa hapon na yon, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, naramdaman ni Marco ang tunay na kahulugan ng lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-angat mula sa kahirapan. Ito ay ang pagbuo ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi lang nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad at paggalang sa dangal ng bawat isa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagsimula sa isang malakas na unos, ngunit nagtapos sa isang payapang hapon. Isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging may kaakibat na pagsikat ng araw. Pinatunayan ni Marco na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa dignidad na iyong pinaglalaban, sa pag-ibig na iyong ibinibigay, at sa pamilyang iyong binubuo sa daan. Ako po si Clara at laging tandaan, ang bawat puso ay may kwento. Magkita-kita po tayong muli dito lang sa Island Lovers. At sa paghilom ng mga sugat ng kahapon, isang bagong umaga ang kanilang sinasalubong. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming
Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang kwento ni na Marco at Angela. Aaminin ko po, habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang eksena kung saan ang kabutihan ni Marco ay tinapatan ng malamig na pera. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagkadurog, at ang bigat ng isang mundong kung minsan ay mas tinitingnan ang laman ng bulsa kaysa sa laman ng puso. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng paniniwala na sa bawat isa sa atin, gaano man kaliit, ay mayroong isang apoy ng dignidad na hindi kayang patayin ng anumang halaga. Ang pag-asa, tulad ng isang buto, ay kayang tumubo kahit sa pinakamatigas na lupa. At ang pagpapatawad, tulad ng huling sinag ng dapit hapon, ay nagbibigay ng pangako ng kapayapaan. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Don Ricardo, matapos ang lahat, kaya niyo bang isuko ang sariling pride para humingi ng tawad? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, isang like at share po ay malaking bagay na para maabot pa natin ang mas maraming damdamin hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, pamagat ng kwento. Ang halaga ng ₱1. Ang kwento ay pag-aari ng Island Lovers TV Nagkwento, Clara.